When I decided to help them, akala ko lilinisin na yung pangalan ng tatay nila. Para maalala lang ating kababayan, gusto ko lang ipaalala, dahil siguradong babanatan na naman ako, might as well. Dapat lilinisin ang pangalan ng tatay nila. And you're showing to us This this is record. Guinness World Record gives Guinness Ferdinand Book of Marcos Record. Sr. Ano po, nakalagay dito, a title for the greatest The robbery greatest of robbery the of government. government. Nakakaya po ito. Kaya akala ko lilinisin na nila. At wag natin kalimutan, naging senador din si BBM, the same, hindi nagbago. He was nagdemanda rin ng plunder. Plunder. Rap, Ito po yung, fine. so this is what you were talking about, na hindi niya pa na-clear niya yung connection niya with Napoles. This Napoles. is back in 2016, nagkaroon ng plunder charges Yes. against Si then Napoles, Senator Bongbong Marcos. si Napoles nakulong na. Si Bongbong wala pa. Ano po nangyari sa kaso na to? Hindi ko na rin maalala kung nagkaroon ng plunder against Yes. Senator Bongbong Marcos. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. He uses fake organization para mapadala yung 205 million pork barrel. Ano Paalala ko lang to mga kababayan na hindi na nagbago si BBM. Akala ko nilinisin yung pangalan ng tatay nila. Hindi, mas malaki pa ang ginawa. This is the biggest scam. Ghost project na eh. Now, salita, ganito, blaming everybody. Kung wala siyang pakialam, demanda niya yung nandun na. Subukan niya, demanda yung pinsan niya. Damay siya. Good morning, Manong Chavit. Good morning, Kawen. Manong Chavit, ano po ang mga bago ninyong revelations or insights in relation to what's going on politically sa bansa natin? Marami po, pero ang importante sa lahat, focus muna tayo dahil na-divert lahat. Ang nangyayari po ngayon, diversionary tactic is blaming everybody except the President. May testigo na sa mga una. May speaker, may testigo na. Sinisira nila ngayon testigo. They should file a case now kung totoo na wala silang pakialam. Ako, hiningi ko lang, to be a leader, transparency, accountability, honesty, pakita niya na malinis siya, unahin ng Ilocos Norte, then our province Ilocos Sur. Then, para malaman, nagtataka na ako dahil the Diskaya family nabigyan ng 31 billion within 3 years, the term of President Marcos. Ito lang, 22, 23, 24. 31 billion. At sa Ilocos Norte, meron silang 38 projects. So, para ipakita na malinis sila, Ilocos Norte muna. Dahil ang dami ng sinasabi ng tao doon. May mga ghost projects po ba sa Ilocos Yun ang Norte? sabi, to kaya your knowledge? yung mga ICI, dapat doon ba sila pumunta? Para to give credible to the President. Kumbaga, tumutulog lang ako. O bakit din nila unahin yun para maniwala tayo kay Presidente? Are you saying na dapat ma-clear din na walang kinalaman si Congressman Sandro Marcos? Yun ang sinasabi. Yun ang sinabi ko. Ang project ni Diskaya, all over the country, is 31 billion. Ang binigay, 31 billion. Pero meron pong nadiskubre din na kalakaran sa construction dito sa mga contractors na nagpapahiram lang ng lisensya o yung tinatawag nilang royalty. Palagay niyo po ba whatever it is. sa Diskaya na pupunta lahat yan or may royalties din sila? Grabe na nga nangyayari, ghost project na eh. At ito lang panahon ni BBM, 546 billion ang flood control. Half a trillion. Ang napunta kay Diskaya, 31 billion. Paano napunta sa Ilocos Norte? Yun lang, pakita nila na malinis. Kung malinis, bakit sila hindi inuuna yon? Para to give credible to mga sinasabi ni President Marcos. Well, nung nangyari po itong 3 years na malaking pondo na punta sa flood control, ang chairman of the Committee on Appropriations is Congressman Zaldico. Pero hindi pa po siya umuwi. Palagay niyo po ba uuwi si Congressman Zaldico? At bakit hindi na lang kinancel po yung passport niya para ma-force Yun nga dapat, kinakancel na. Now, nasaan sila ngayon? Nasa labas na. Si Speaker, hindi na makita. Umalis na po ba si Speaker Martin? Nagsabi siya na handa daw siyang humarap sa ICI.
Ba't di sumaharap ang ngayon? So, iba na ang sinasabi yung Malacanang ngayon. Alam ko, babanatan uli nila dahil ayaw nilang ipaalala sa taong bayan. Kaya, ang gusto ko lang malaman, ang mga kababayan, wag tayo po maniwala na dinadivert na, binubudol na lang tayo. Wag na raw flood control. Iba naman. Lahat ng department meron problema eh. Bago matapos lahat yan, wala na sila, matapos na. Ngayon, may ebidensya, demanda nila kung totoo sila. Paalala ko lang mga kaibigan, aking mga kababayan. Ngayon, ibig sabihin ko na ito dahil total, babanatan na naman ako ng hindi totoo. Marami silang pera eh, kaya nagagawa lahat. Pero sinasabi ko na, kung may totoo sa mga sinasabi nila, pakukulong ako. Now, paalala ko lang, nung inimbita ako ni Senator Amy Marcos to help BBM to be the Vice President, meron akong plano, kung gusto niyo, tawagin niyo lahat ng leaders. And you can ask Senator Amy. I will invite them, Manong, but I'll use your name because you're the President of the Mayor's League. Okay, ako. Tinawag, dumating naman lahat. Oh, thank you for coming. But, to help BBM to be the Vice President for his election for Vice President. But Manong Chavez has a plan. Manong, can you explain your plan? Yun lang. Sinabi ko na, to cut the story short, nobody could beat Sara at that time. Walang Ito po yung magpapile. nasabi nyo na sa amin na pinagsama nyo Yes. sila eventually. Pero ang plano, huwag tayo mag-file ng vice kung vice ang gusto mo. Yes. Marami kang babanat sa'yo dyan, maalala lahat yung mga record nyo ako. President muna, wala kang makakalaban except Sara. Pag nag-file si Inday Sara, you have to slide down. I have the leverage to talk to Sara to be your vice, ikaw vice president. Protected ka Pero na. nung Manong Chavez, nung tumakbo po si President Bongbong Marcos noong 2022, sinabi niyo rin later on na hindi malinaw kung na-clear na ba niya ang connection niya sa kay Janet Napoles. Wala. Bakit niyo po nasabi ito? Hindi, nandito nga eh. Wala. Kaya, nung But you mean hindi when I po decided na-clear? to help them, Yeah. What was the connection you were talking about with respect to Janet Napoles? well, when I decided to help them, akala ko lilinisin na yung pangalan ng tatay nila. Para maalala ng ating kababayan, gusto ko lang ipaalala, dahil siguradong babanatan na naman ako, might as well. Dapat lilinisin ang pangalan ng tatay nila. And you're Nakakahiya showing po to ito. us This is this record. Guinness World Record gives Guinness Ferdinand Book of Marcos Record. Sr. Ano po, nakalagay dito, a title for the greatest The robbery greatest of robbery the of government. government. Nakakaya po ito. Kaya akala ko nililisin na nila. At wag natin kalimutan, naging senador din si BBM, the same, hindi nagbago. He was na-demanda rin ng plunder. Plunder. Ito po yung, so this is what you were talking about, na hindi niya pa na-clear niya yung connection niya with Napoles. This Napoles. was back in 2016, nagkaroon ng plunder charges Yes. against Si then Napoles, Senator Bongbong Marcos. si Napoles nakulong na. Si Bongbong wala pa. Ano po nangyari sa kaso na to? Hindi ko na rin maalala kung nagkaroon ng plunder against Yes. Senator Bongbong Marcos. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. He uses fake organization para mapadala yung 205 million pork barrel. Ano Paalala ko lang to mga kababayan na hindi na nagbago si BBM. Akala ko nilinisin yung pangalan ng tatay nila. Hindi, mas malaki pa ang ginawa. This is the biggest scam. Ghost project na eh. Now, salita, ganito, blaming everybody. Kung wala siyang pakialam, demanda niya yung nandun na. Subukan niya, demanda yung pinsan niya. Damay siya. Kaya ayaw galawin. So palagay niyo po ba, hindi ever mapapatawag si Speaker Martin sa ICI? I don't think so. Kung sincere sila, patawag nila, pakita nila. Bago nila ako banatan ulit. Palagay niyo po ba, gagawa ng paraan para maibalik dito si Congressman Zaldico? Aabot ba tayo sa punto na makakancel po yung passport niya pag hindi siya kusang bumalik? Dalawang bagay yan. Pinagtago na nila. Kung mahuli man, sasabihin nila sila hero. Pero yun nga eh. Sinasabi siya naglabas dahil may maglalabas na dahil talaga hindi na mapigil.
Hindi na mapigil that time. So, binention niya, flood control, bahiya kayo. Nakalimutan niya kasama. Kasama siya dahil eto, na-record. Ang flood control, mga kababayan, 546 billion. Half a trillion ng flood control. Sa panahon lang ni BBM. Ang Ilocos Norte, 10 billion ang flood control nila. Ang napunta kay Diskaya sa Ilocos Norte, 2.7 billion. Yung bagong mayor nila na dapat hindi maging mayor dahil konsel pa lang, contractor na. Pinilit maging mayor, maski na dapat disqualified dahil contractor, meron na project, 6 billion 500 projects niya. Bakit paborito nila itong contractor na ito at si Diskaya? Yun lang gusto ko maklear para maniwala tayo sa kanila. Bakit po hindi nyo ito ibigay sa Blue Ribbon Committee or sa ICI para po maimbestigahan? Sinabi ko, ICI, wag na kayo lumayo, punta kayo sa Ilocos Norte, then Ilocos Sur, kami lahat imbestigahan nyo. Can you confidently Nagagalit say... sila pag sinabi kong Ilocos Norte. Sa Senate, binention lahat yung mga probinsya, number 30 ang Ilocos Norte, sila Diskaya, binention lahat, 29, 31, 22, 33, wala yung number 30. May nalampasan kayo, sabi sa Senate, hinanap, wala, meron pala, Ilocos Norte, tapos nagsara na, wala na. Are you saying meron pong effort to cover up when Yes. it comes to Yeah, aliwanag evidence that sa might point to Senate. the President? Sa Senate, binasa lahat ng probinsya except Ilocos Norte. But your son, you have a son po na nasa Congress. Yes. Yeah, sa Ilocos. Can you confidently say na sa son niyo po, sa district niya, walang mga flood control, walang involvement din yung sarili niyo pong anak? Pinaimbestiga ko nga ang aming lalawigan, pinaimbestiga ko. Wala kami flood control. Okay. Maski hindi flood control, imbestigahin nila. We are transparent, wala kami tinatago. So sa 24 senators po ngayon, sino-sino po sa tingin ninyo ang may kinalaman sa mga flood control and infrastructure corruption? Yun nga ang nangyayari ngayon. Pinag-aaway-aaway ng mga senador, mga congressman, nilalaglag lahat ng mga kasama niya just to save himself. Ang ginagawa ng Malacanang ngayon, diversionary tactic, mga kababayan. Huwag tayong pabudol. By the time matapos lahat yung pinagagawa nila na iba-iba na naman, wala na sila. Tatakbo na lang. Focus tayo. May testigo na eh. Demanda nila. Nandiyan na eh. Pero meron